Huwag mo na akong paikutin, Tala. Ibalik mo na ang gintong kwintas ng lola ko at ipapangako kong walang makakaalam sa pagnanakaw mo. Ma, hindi po ako magnanakaw. Wala po sa akin ang kwintas. Alam niyo po iyan. Sumbat ba yan sa lahat ng tulong ko sa pamilya mong patay gutom utang na loob? Tala, huwag mong ipahiya ang anak ko sa mismong araw ng fiesta. Kung gusto mo pang makasama sa Palawan, bukas ilabas mo ang ninakaw mo. Renato, tulungan mo ako, parang awa mo na. Asawa mo ako, alam mong hindi ko kayang gawin ang ibinibintang nyo. Bakit, Tala, dahil ba buntis ka kaya tingin mo lusot ka na sa mga kalokohan mo? My God, nakakahiya ka. You are ruining my family's reputation. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Tala. Ang mga salitang iyon ay hindi nagmula sa isang estranghero, kundi sa lalaking pinangakuan niya ng walang hanggang pag-ibig sa harap ng altar. Nakatayo siya sa gitna ng marangyang sala ng mga Salazar, suot ang isang magandang bestida, na pinili pa niya ng maayos para sa pagdiriwang ng fiesta, ngunit pakiramdam niya ay hubad na hubad siya sa harap ng mapanghusgang mga mata. Sa labas ng malalaking bintana, dinig na dinig ang masayang tugtugin ng mga banda ng musiko at ang malalakas na tawanan ng mga bisitang nagdiriwang. Subalit sa loob ng mansyon, tanging ang malamig at nakamamatay na katahimikan ang bumabalot sa kanya. Nakatingin sa kanya ang ilang mga kamag-anak ni Renato, may mga hawak na baso ng alak nagbubulungan at pailing-iling na tila pinapanood ang isang nakakadiring palabas. Si Doña Milagros na nakatayo ng tuwid at balot ng mga mamahaling alahas ay nakatingin sa kanya ng may halong peking awa. Yun ang pinakamasakit na uri ng pananakit, ang durugin ng iyong pagkatao habang nagpapanggap silang ginagawa nila iyon para sa kabutihan mo. Humigpit ang hawak ni Doña Milagros sa kanyang pamaypay. Tiningnan nito si Renato ng may awtoridad. Dalhin mo ang asawa mo sa itaas. Ikulong mo siya sa atik hanggang sa umamin siya. Hindi ko hahayaang sirain ng isang hampas lupang tulad niya ang okasyong ito. Bago pa man makapagsalita si Tala, naramdaman niya ang magaspang at mahigpit na paghawak ni Renato sa kanyang braso. Hinatak siya nito patungo sa hagdan. Nanghina ang mga tuhod ni Tala. Kusa niyang iniharang ang kanyang isang kamay sa kanyang umbok na tiyan upang protektahan ang sanggol sa kanyang sinapupunan, habang sa pilitan siyang kinakaladkad pataas. Bawat hakbang nila sa hagdan ay tila paglapastangan sa lahat ng sakripisyong ginawa niya para sa pamilyang ito. Nilunok niya ang lahat ng pangiinsulto, nagpakumbaba at naglingkod ng walang palya, ngunit sa huli isa pa rin siyang magnanakaw sa paningin nila. Nang makarating sila sa tapat ng madilim na silid sa atik, buong lakas siyang itinulak ni Renato papasok. Muntik nang mawalan ng balanse si Tala, mabuti na lamang at nakakapit siya sa gilid ng isang lumang aparador. Tiningnan niya ang kanyang asawa, umaasang makakakita ng kahit kaunting bakas ng pagsisisi o pag-aalala sa mga mata nito. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang blangkong mukha. Kapag gumawa ka ng eskandalo ngayon, sinisiguro ko sa iyo, Tala, mariing banta ni Renato, ang boses ay kasing lamig ng yelo. Hinding-hindi mo mahahawakan ang batang iyan pagkapanganak mo. Kukunin ko siya sa iyo. Iiwan muna kita rito para makapag-isip ka. Ibibigay mo sa akin ang cellphone mo. Walang nagawa si Tala, kundi ibigay ang kanyang telepono. Isang marahas na pagsara ng makapal na pinto, ang sumunod kasabay ng sunod-sunod na pagpihit ng silyahe mula sa labas. Narinig niya ang pag-atras ng mga yabag ng kanyang asawa, pababa palayo hanggang sa tuluyan itong lamunin ng masayang ingay ng fiesta mula sa ibaba. Naiwan si Tala sa gitna ng dilim at alikabok. Ang hangin sa loob ng atik ay mabigat at kulob. Dahan-dahan siyang naupo sa malamig na sahig na gawa sa kahoy. Isinandal niya ang kanyang likod sa pader, pilit na kinakapa ang ritmo ng kanyang paghinga. Ito na ang hangganan. Ang banta na kukunin ang kanyang anak ang tuluyang pumatay sa natitirang katiting na pag-ibig niya para kay Renato. Nanginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi dahil sa takot. Ipinatong niya ang kanyang mga palad sa kanyang sinapupunan. Hinaplos niya ito ng marahan, tila nagpapadala ng isang tahimik na pangako sa sanggol na natutulog sa loob. Sa pagkakataong ito, walang kahit isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Sa halip na umiyak at magmakaawa, gaya ng inaasahan ng mga Salazar, isang kakaiba at nakakakilabot na pagkamahinahon ang bumalot sa kanyang pagkatao. Ang mga babaeng walang laban ay umiiyak, ngunit ang mga inang handang pumatay para sa kanilang anak ay nagpaplano. Dahan-dahang nasanay ang kanyang mga paningin sa dilim. Sa isang sulok ng silid, may isang maliit na altar na inabandona ng panahon.
Nakatayo roon ang isang lumang rebulto ng Santo Niño na gawa sa kahoy. Isang mapait na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mga labi ni Tala. Hindi alam ni Doña Milagros na ang silid na pinili nitong maging kulungan niya ay ang mismong lugar kung saan niya itinago ang kanyang kaligtasan. Tumitig si Tala sa rebulto. Ang malamlam na liwanag na nagmumula sa siwang ng bintana ay tila nagpapaliwanag sa mukha ng kahoy na imahe naghihintay na buksan. Gumapang ang malamig na hangin sa loob ng attic, ngunit tila hindi ito alintana ni Tala. Unti-unti siyang tumayo, inaalalayan ng kanyang mabigat na sinapupunan at dahan-dahang naglakad patungo sa lumang altar sa sulok ng silid. Ang bawat hakbang niya sa sahig na kahoy ay sinasabayan ng mahihinang yabag na pilit niyang nilalakasan ng loob. Pagkarating sa tapat ng altar, tinitigan niya ang kahoy na rebulto ng Santo Niño. Walang pag-aatubiling inabot niya ito at iniangat ng buong ingat. Sa ilalim ng guwang na bas ng rebulto nakatago ang isang bagay na matagal na niyang inihanda para sa araw na ito. Isang lumang smartphone na may buong baterya. Tila dinala siya ng malamig na salamin ng telepono pabalik sa isang hapong bumago sa lahat. Isang araw yon na naglalaba siya ng mga damit ng kanyang asawa. Nang kapain niya ang panloob na bulsa ng Amerikana ni Renato, upang siguraduhing walang naiwan, nahawakan niya ang isang mabigat at matigas na bagay. Isang teleponong hindi niya kailanman nakitang ginamit nito. Nang pindutin niya ang gilid, umilaw ang screen at bumungad ang isang mensahe mula sa isang nagngangalang Isabela, nagpapasalamat sa mamahaling regalong natanggap nito. Ang araw na yon ang pumatay sa bulag na pagmamahal niya kay Renato, at ang araw na yon din ang nagturo sa kanya kung paano magtago ng sariling mga alas. Nabalik ang diwa ni Tala sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Binuksan niya ang telepono at mabilis na tiningnan ang mga nakatagong folder. Naroon ang lahat, ang mga screenshot ng bank transfers, ang mga resibo ng mga mamahaling hapunan, at ang pinakabago, ang electronic ticket papuntang Palawan na nakapangalan kay Isabela Arceo. Ginamit ni Renato ang perang itinabisana nila para sa panganganak niya upang pondohan ang maluhong bakasyon ng kabit nito. Nakakadiri, nakakapanlumo. Ngunit sa halip na umiyak, huminga ng malalim si Tala. Idiniin niya ang malamig na aparato sa tapat ng kanyang kaliwang dibdib. Dati ang pusong naroon ay tumitibok ng mabilis sa tuwing naririnig ang boses ni Renato. Ngayon gusto niyang hayaang manuot ang lamig ng telepono hanggang sa tuluyang manigas at mamatay ang anumang natitirang kahinaan sa kanyang puso. Ito ang kanyang ritual ng paglimot. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa keypad. Nagbukas siya ng isang secure messaging app at nagpadala ng isang maikling mensahe sa nag-iisang taong nakakaalam ng kanyang tunay na kalagayan. Attorney Soledad, nagsimula na ang bagyo. Pagkasend ng mensahe, bigla siyang nakaramdam ng malakas na pag-alon sa kanyang tiyan. Sumipa ang sanggol sa kanyang sinapupunan, tila nakikiramdam sa matinding emosyon ng kanyang ina. Ibinaba ni Tala ang telepono at inakap ang kanyang sariling tiyan, nag-iiwan ng maiinit na haplos upang pawiin ang kaba ng bata. Huwag kang matakot, anak, mahinang bulong ni Tala. Sa gitna ng kadiliman, ang boses ay puno ng pait, ngunit may kaakibat na bakal na tapang. Pangako ko sa iyo, hindi ka lalaki sa bahay na ito. Hindi ka magiging biktima ng mga taong ang tingin sa pagmamahal ay isang utang na dapat bayaran ng luha. Magiging malaya tayo. Isang mahina, ngunit tuloy-tuloy na panginginig mula sa telepono ang bumasag sa katahimikan ng silid. May pumasok na mensahe. Kumabog ng mabilis ang dibdib ni Tala nang makita ang pangalan ni Attorney Soledad sa screen. Inilapit niya ang telepono sa kanyang mukha at ang liwanag nito ay nagbigay ng matapang na anino sa kanyang mga mata. Talabasan niya sa mensahe, may natuklasan akong mas malaking kasinungalingan tungkol sa titulo ng bahay. Napatitig siya sa huling salita, nararamdaman ang panibagong alon ng panganib na paparating. Kasinungalingan. Ang mahinang liwanag mula sa screen ng telepono ang tanging nagsisilbing ilaw sa madilim na attic. Nakakunot ang noo ni Tala habang binabantayan ang pag-ikot ng maliit na bilog sa screen. Nagdo-download ang mga dokumentong ipinadala ni Attorney Soledad. Bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nauubos sa kanyang ugat, lalo pat 40% na lamang ang natitirang buhay ng baterya at wala siyang anumang kagamitan para mapuno itong muli. Habang naghihintay, isang matalim na pananakit ang biglang gumapang mula sa kanyang puson. Napakagat siya sa kanyang ibabang labi
upang pigilan ang sariling mapaungol. Dahil sa matinding kabapagod at kakulangan ng hangin sa kulob na silid, nagsimulang manigas ang kanyang tiyan. Alam niya ang pakiramdam na ito. Kailangan niya ng kanyang gamot pampakapit, ngunit nasa loob iyon ng kanyang bag na walang awang kinuha ni Renato kanina. Isang marahang pagkatok mula sa labas ng pinto ang bumasag sa kanyang pangamba kasunod ng pamilyar na tunog ng pagpihit ng susi sa kandado. Mabilis na itinago ni Tala ang telepono sa ilalim ng laylayan ng kanyang damit. Bumukas ng bahagya ang pinto at iniluwa nito si Linda, ang nakababatang kasambahay sa mansyon. Dala ng dalaga ang isang maliit na tray na may lamang malamig na sabaw at kaunting kanin. Si Linda ang isa sa mga taong higit na nakakaintindi ng hirap ng buhay. Minsan na rin kasing ibinenta ni Tala ang kanyang mga lumang damit upang palihim na tulungan itong bayaran ang ospital ng ina nito. Bago pa man makatalikod si Linda, upang umalis mabilis na inabot ni Tala ang braso ng dalaga. Nanginginig ang mga daliri ng ginang nang hubarin niya ang kanyang gintong singsing sa kasal. Tila nawalan na ng halaga ang sumpaan nila ni Renato sa harap ng Diyos. Ngayon ang tanging silbi ng makintab na gintong ito ay para dugtungan ang buhay ng kanyang anak. Iniabot niya ito sa palad ng nakababatang babae. Linda, parang awa mo na nagmamakaawang bulong ni Tala ang mga mata, ay nanlilisik sa pag-asa at desperasyon. Ilabas mo ito, ipalit mo ng gamot pampakapit para sa anak ko. Yung matitira itabi mo na para sa pamilya mo. Huwag mo lang sasabihin kina Doña Milagros. Buhay ng anak ko ang nakasalalay rito. Tinitigan ni Linda ang mamahaling singsing. Kapansin-pansin ang panginginig ng mga balikat ng dalaga at ang pag-iwas ng mga mata nito, hindi makatingin ng diretso sa nagmamakaawang ina. Walang salitang lumabas sa bibig ni Linda. Mabilis nitong isinara ang kanyang palad, itinago ang singsing sa kanyang bulsa at nagmamadaling lumabas ng silid. Muling umikot ang susi sa labas ng pinto, ikinulong siyang muli sa pag-iisa. Nanghina si Tala at napaupo sa sahig na kahoy. Tiningnan niya ang mangkok ng malamig na sabaw na inihain sa kanya. Kahit pakiramdam niya ay nasusuka siya sa bigat ng kanyang dinadala at sa pait ng kanyang sitwasyon, pinilit niyang isubo ang kanin. Kailangan niyang mabuhay. Nang maubos ang laman ng mangkok, ginamit niya ang kanyang nanginginig na mga daliri upang simutin ang huling patak ng malamig na sabaw sa gilid nito at ipinasok sa kanyang bibig. Ang ginang ng mga Salazar na dati ay pinagsisilbihan ng may matataas na pamantayan sa mahabang hapagkainan ngayon ay nagtitiis sa mga mumo para lamang madugtungan ang lakas ng munting anghel sa kanyang sinapupunan. Lumalim ang gabi. Dinig na dinig niya ang sariling paghinga sa gitna ng matinding katahimikan. Bawat paggalaw ng hangin ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa na baka bumalik na si Linda bitbit ang kanyang gamot. Hanggang sa marinig niya ang mabibigat na yabag na palapit ng palapit sa kanyang silid. May kung anong metal na kumaluskos sa kandado. Bumukas ang makapal na pinto, ngunit ang aninong gumuhit at humaba sa malamig na sahig na kahoy ay hindi nabibilang sa isang dalagang may dalang pag-asa. Ang aninong pumasok sa silid ay kay Linda, ngunit hindi ang inaasahang tulong ang dala ng dalaga. Hawak ni Linda ang kanyang sariling telepono at ang maliit na liwanag mula rito ay nagpakita sa kanyang mukhang basang-basa ng luha at puno ng takot. Hindi siya lumapit upang iabot ang gamot. Nanatili siyang nakatayo sa may pinto, tila isang rebultong hindi makagalaw sa bigat ng konsensya. Huwag ka nang mag-atubili, Linda. Ipakita mo sa kanya kung sino ang tunay mong pinaglilingkuran. Ang boses na yon ay nanggaling sa speakerphone ng hawak na telepono ni Linda. Boses iyon ni Doña Milagros, malamig, mapang-uyam at puno ng tagumpay kahit malayo siya sa Palawan. Napahawak si Tala sa kanyang tiyan, nararamdaman ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Ipatawad niyo po ako, Ma'am Tala. Pabulong na hikbi ni Linda, ang boses ay nanginginig sa takot. Kailangan ko po ang perang ibibigay ni Doña Milagros. Ang nanay ko, kailangan niya ng operasyon. Malaki po ang utang na loob ko sa mga Salazar dahil sila ang nagpapakain sa amin. Mabuting bata, patuloy ng boses ni Doña Milagros mula sa telepono. Ngayon, Linda, hanapin mo ang itinatago niya. Alam kong may ginagamit siyang paraan para makipag-ugnayan sa labas. Hanapin mo ang telepono at huwag kang titigil hanggat hindi mo ito nakukuha. Gumuho ang huling muog ng pag-asa sa puso ni Tala. Ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang taong tinulungan niya sa oras ng kagipitan, ay mas piniling maging kasangkapan ng kanyang mga kaaway
para sa pera. Nagsimulang maghalughog si Linda. Pabalagbag nitong binuksan ang mga lumang baul, itinapon ang mga alikabok na gamit at pilit na sinisilip ang bawat sulok ng madilim na attic. Nararamdaman ni Tala ang banta ng panganib. Ang kanyang itinatagong telepono ay nasa ilalim lamang ng kanyang laylayan. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang isip, mabilis siyang nag-isip ng paraan. Bigla siyang napahawak ng mahigpit sa gilid ng isang mesa at pilit na huminga ng malalim kasabay ng isang mahinang daing na puno ng sakit. Linda, ang anak ko, parang may mali. Napahinto si Linda sa paghahalughog at lumingon kay Tala. Sa sandaling iyon, nang makuha niya ang atensyon ng dalaga, palihim na ginamit ni Tala ang kanyang paa upang itulak ang maliit na rebulto ng Santo Niño patungo sa pinakamadilim na bahagi sa ilalim ng isang malaking aparador. Kasama nito ang teleponong mabilis niyang binitawan. Lumapit si Linda, tila nag-aalangan kung tutulungan ang ginang o itutuloy ang utos ng amo. Ngunit bago pa man siya makagawa ng desisyon, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Doña Milagros. Inuutusan ng dalaga na lumabas na at iwanan si Tala na mag-isa. Dahil nag-iinarte lamang ito. Dahan-dahang tumayo si Linda, pinunasan ang kanyang mga mata at tumingin kay Tala sa huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Tala, tanging isang malalim na pagkadismaya na mas masakit pa sa anumang sampal. Kinuha mo ang gamot ng anak ko, Linda. Mahinang sabi ni Tala, ang boses ay kasing lamig ng semento sa sahig. Wala na tayong utang sa isa't isa. Simula sa gabing ito, tandaan mo ang mukhang ito dahil ito ang huling pagkakataon na makikita mo akong talunan. Walang naisagot si Linda. Mabilis siyang lumabas at muling narinig ni Tala ang marahas na pagpihit ng susi sa kandado. Ang katahimikan ay bumalik, ngunit mas mabigat ito kaysa kanina. Gumapang si Tala patungo sa ilalim ng aparador. Inabot niya ang telepono. Nang bumukas ang screen, tila tumigil ang paghinga niya. 5 na lamang ang porsyento ng baterya. Ngunit sa itaas ng screen may isang bagong abiso mula kay Attorney Soledad. Isang dokumentong may pamagat na ang katotohanan tungkol sa Villa Salazar. Kumukurap-kurap ang pulang ilaw sa screen ng telepono, tila isang nanghihinang tibok ng pusong nag-aagaw buhay. Ramdam ni Tala ang bawat butil ng pawis na namumuo sa kanyang noo habang hinihintay na magbukas ang tila dambuhalang file na ipinadala ni Attorney Soledad. 5%, iyon na lamang ang natitirang oras niya para malaman ang katotohanang matagal nang itinago sa ilalim ng mga engranding piging at mamahaling palamuti ng pamilya Salazar. Nang sa wakas ay bumukas ang dokumento, nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang unang pahina ay isang kopya ng deed of sale ng mansyong kinapapalooban niya ngayon. Ngunit hindi ang pangalan ni Doña Milagros o ng yumaong asawa nito ang nakatala bilang pinagmulan ng pondo. Ang perang pambili ng mansyong ito ay nagmula sa trust fund na iniwan ng yumaong ina ni Tala, si Doña Elena, para sa kanyang kaisa-isang anak. Sa sumunod na pahina, nakita niya ang isang dokumento ng paglilipat ng ari-arian na may petsang ginawa noong 18 kaarawan niya. Nakita niya ang kanyang sariling pangalan at sa ibaba nito ay ang isang lagda na pilit ginaya ang kanyang sulat kamay. Peke. Ninakawan siya ng pamilyang pinaglingkuran niya ng buong puso. Ang lahat ng mga panunumbat ni Milagros na siya ay isang hampas lupang palamunin at ang paulit-ulit na pagpapaalala ng utang na loob ay isa lamang palang malaking balat kayo upang pagtakpan ang katotohanang sila ang tunay na magnanakaw. Sa gitna ng kanyang pagbabasa, biglang nag-vibrate ang telepono at tuluyang nagdilim ang screen. Sadyang naubos na ang huling patak ng lakas ng kagamitang iyon. Nanatiling nakaupo si Tala sa sahig, yakap-yakap ang kanyang sarili sa gitna ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na lungkot o takot ang namamayani sa kanyang sistema. Isang matinding apoy ng puot na may halong determinasyon ang nagsimulang mag-alab sa kanyang mga ugat. Dahan-dahan siyang tumayo, inayos ang kanyang nagusot na bestida at pinunasan ang tuyong marka ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat sulok ng attic na dati ay turing niya bilang kulungan ay tila nagbago ng anyo sa kanyang paningin. Hinaplos niya ang magaspang na pader ng silid, dinarama ang bawat ukit ng kahoy. Hindi na siya isang bilanggo, siya ang tunay na may-ari ng bawat pako at semento ng bahay na ito. Ang mansyong ito ay itinayo mula sa pagmamahal ng kanyang ina at hindi niya hahayaang tuluyan itong lamunin ng kasamaan ng mga Salazar. Ang katahimikan ng gabi ay biglang bumasag ng isang malakas at sunod-sunod na ingay mula sa labas. Iyon ang tunog ng mga gulong ng sasakyang huminto sa tapat ng gate,
kasunod ng marahas na pagbukas ng pinto ng mansyon sa ibaba. Ang bawat kalabog ng pinto at ang muling pagkabuhay ng mga ilaw sa loob ng bahay ay nagpapahiwatig lamang ng isang bagay. Nagbalik na ang mga buitre mula sa kanilang bakasyon at dala nila ang huling hatol na wawasak sana sa buhay ni Tala. Bumukas ng marahas ang pinto ng attic na tila ba ang mismong kahoy ay sumisigaw sa bigat ng awtoridad ng mga taong pumasok. Bumungad sina Renato at Doña Milagros kasunod ang dalawang lalaking nakauniporme ng pangseguridad. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Milagros ay agad na humalo sa amoy ng alikabok at kalumaan ng silid, isang maring paalala ng agwat ng kanilang mundo. Tala, look at you. Ang dungis mo na. Panimula ni Doña Milagros, ang boses ay kalmado, ngunit puno ng pang-uuyam habang tinitingnan ang gusot na anyo ng manugang. Ilang araw ka lang dito, tila nakalimutan mo na kung paano maging isang Salazar. Hindi sumagot si Tala. Nanatili siyang nakaupo sa sahig na kayuko at hinayaang mahulog ang kanyang buhok upang itago ang naglalablab na puot sa kanyang mga mata. Kailangan niyang maging ang mahinang babaeng kilala nila, ang biktima nilang madaling apakan. Lumapit si Renato at walang pasabing inihagis sa tapat ni Tala ang ilang piraso ng papel. Pirmahan mo iyan, kasunduan para sa ating paghihiwalay at ang pagtalikod mo sa karapatan sa batang iyan. Gagawan ka namin ng sertipikasyon na hindi ka karapat-dapat maging ina dahil sa iyong mental condition at sa pagnanakaw mo. Renato, bakit? Pabulong na tanong ni Tala, pinipilit na panginginigin ang kanyang boses upang magmukhang desperada. Asawa mo ako. Anak mo ang dinadala ko. Anak ko ay ama Salazar Tala. Ang anak ko ay dapat lumaki sa isang marangal na pamilya, hindi sa piling ng isang tulad mo. Sagot ni Renato, ang boses ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Humakbang ng dahan-dahan si Doña Milagros, patungo sa kanya ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang sapatos, ay tila tumatama sa dibdib ni Tala. Huwag kang mag-alala, iha. Binibigyan ka namin ng pagkakataon. Kapag pinirmahan mo iyan, bibigyan kita ng sapat na pera para makapagsimula ka sa probinsya. Magpasalamat ka dahil iniisip ko pa rin ang kapakanan mo. Ayaw ko lang na madamay ang pangalan namin sa kahihiyang idinudulot mo. Ito ang tinatawag na katusuhan ni Milagros, ang pagpapakita ng peking habag habang sinasakal ang biktima. Sa sandaling iyon, dahan-dahang lumuhod si Tala sa harap ng kanyang biyenan. Isa itong aksyong alam niyang ikatutuwa ng matanda ang ganap na pagpapasailalim. Ma, gagawin ko po ang lahat. Bigyan niyo lang po ako ng hanggang bukas. Gusto ko pong ayusin ang aking sarili bago ako umalis. Hayaan niyo po akong magpaalam ng maayos sa bahay na ito, pagmamakaawa ni Tala, habang ang kanyang mga luha ay pilit na pinatitulo sa sahig. Nakangising tiningnan ni Milagros ang kanyang anak. Si Renato, sabi ko sa'yo, alam ni Tala kung kailan siya dapat sumuko. Bago lumabas, kinuha ni Tala ang kamay ni Doña Milagros para sa isang tradisyonal na pagmamano. Habang idinidikit ang malamig na likod ng kamay ng matanda sa kanyang noo, mariing ipinikit ni Tala ang kanyang mga mata. Nadarama niya ang bawat gintong singsing sa daliri ng biyenan, mga hiyas na maaaring nabili gamit ang perang ninakaw sa kanyang ina. Isang matinding kuryente ng pagkasuklam ang dumaloy sa kanya, ngunit nanatili siyang tahimik. Sige, bukas ng umaga aalis ka na rito. Renato, bantayan mo siya, utos ni Milagros bago tumalikod. Tumango si Renato at nagsimulang lumingon sa loob ng silid upang tiyaking walang naiwang anuman ang kanyang asawa. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, biglang huminto ang kanyang paningin sa isang sulok ng cabinet sa ilalim ng lumang aparador. Talat pungi, tata. Tawag ni Renato, ang boses ay puno ng suspisya. Bakit ang rebulto ng Santo Niño ay nakalupasay sa sahig? At bakit tila may kung anong nakasuksok sa ilalim nito? Huminto ang pintig ng puso ni Tala. Ang telepono. Nakalimutan niyang ayusin ang pwesto ng rebulto matapos itong matumba kanina. Nakita niyang yumuko si Renato at inabot ang kahoy na imahe. Mabilis na dinaluhong ni Tala ang kanyang asawa, isang kilos na puno ng desperasyon at kunwaring panghihina. Bago pa man maangat ng tuluyan ni Renato ang rebulto ng Santo Niño, niyakap ito ni Tala. Nang mahigpit, isinisiksik ang kahoy na imahe sa kanyang dibdib habang humahagulhol ng malakas. Patawad, Renato, patawad. Ang pagsusumamo niya, ang boses ay basag at puno ng hikbi. Huwag mo itong alisin sa akin. Ito na lang ang tanging kinakapitan ko sa gitna ng dilim. Nahulog ko ito kanina dahil sa sobrang panginginig ng aking mga kamay habang nananalangin.
Parang awa mo na huwag mo nang dagdagan ang kasalanan ko sa Diyos. Napatigil si Renato bakas ang pagkadiri at inis sa kanyang mukha habang tinitingnan ng asawang tila nawawala na sa katinuan. Bumitiw siya sa rebulto at mabilis na tumayo pinapagpagan ang kanyang mga kamay na tila ba nadumihan sa paghawak sa gamit ni Tala. Nasisira na talaga ang ulo mo, Tala. Sige, yakapin mo ang kahoy na yan hanggang sa gusto mo. Wala na rin namang magbabago. Nang makaalis si Renato, dahan-dahang ibinalik ni Tala ang rebulto sa pwesto nito, ngunit sa pagkakataong ito ay tinitiyak niyang ligtas ang telepono sa ilalim. Alam niyang bukas ng umaga bago siya tuluyang palayasin, ay hinalughog na muli ang kanyang mga gamit. Hindi niya maaaring dalhin ang ebidensya sa kanyang sariling bag. Kailangan niya nang maglalabas nito sa mansyon nang hindi napapansin. Sa huling gabi ng kanyang pananatili, humiling si Tala na makasabay sa huling hapunan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakaupo sa dulo ng mahabang hapagkainan na gawa sa nara. Sa kabila ng marangyang pagkain ng lechon ng sari-saring seafood at ang mamahaling alak, ang hangin ay mabigat sa kasinungalingan. Bukas ang malaking araw ng Salazar Holdings, masayang pahayag ni Doña Milagros. Ang boses ay puno ng kayabangan habang tinitingnan ang kanyang anak. Formal nang iaanunsyo ang pag-upo mo bilang bagong presidente. Isang bagong simula para sa ating pamilya, Renato. Wala nang mga sagabal. Bawat salita ng matanda ay tila lason sa pandinig ni Tala. Pinilit niyang nguyain ang pagkain, kahit na ang bawat subo ay tila naging abo sa kanyang bibig. Kailangan niyang maging malakas. Para sa kanyang anak. Para sa katarungan. Sa gitna ng pagliligpit, lumapit si Mangio, ang matandang driver na halos 3 dekada nang nagsisilbi sa mga Salazar, ngunit nananatiling mababa ang sahod at madalas na pinapahiya ni Renato. Sa isang mabilis at maingat na pagkakataon, nang abot-abos ang tawanan ng mag-ina, kinuha ni Tala ang isang napkin na may nakabalot na matigas na bagay sa loob. Lumingon si Tala kay Mangio, isang titig na puno ng pagmamakaawa at tiwala. Nang kunin ni Mangio ang mga platong pinagkainan, palihim na nadulas ang balot na napkin patungo sa malalim na bulsa ng kanyang apron. Walang salitang namagitan, tanging isang bahagyang pagtango mula sa matanda na sapat na upang sabihing naintindihan niya ang panganib. Subalit sa kabilang bahagi ng kusina nakatayo si Linda. Nakatitig ang dalaga sa bawat kilos ni Tala at Manyo, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa suspisya. Ramdam ni Tala ang titig na iyon, isang titig na maaaring maging mitya ng kanyang huling pagkabigo. Pagsapit ng umaga, isang itim na sasakyan ang naghihintay sa tapat ng gate upang ihatid si Tala sa terminal. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas, humarang ang 2 armadong gwardiya ni Milagros. "Sandali lang, Tala," utos ng matanda mula sa balkonahe. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong bakuran. "Buksan ang lahat ng bag niya. Walang lalabas sa mansyong ito na hindi ko nasisiyasat. Baka may iba pang nakalimutang hiyas," na sumama sa kanyang pag-alis. Isang malakas na tunog ng pagpihit ng zipper ang bumasag sa katahimikan habang isa-isang itinatapon ng mga gwardya ang mga damit ni Tala sa kalsada. Nakakalat sa mainit na semento ang mga personal na gamit ni Tala, ang kanyang mga lumang damit, ang ilang piraso ng gamit ng sanggol na kanyang unti-unting binibili, at ang mga alaala ng kanyang simpleng buhay bago pumasok sa impyerno ng mga Salazar. Mariing pinanood ni Doña Milagros ang bawat kilos ng kanyang mga gwardya, tila isang agila na naghahanap ng kahit katiting na bahid ng pagkakamali. "Wala kaming nakikitang alahas, senyora," ulat ng isang gwardya, matapos baligtarin ang huling bulsa ng kanyang maleta. Isang mapait na singhal ang lumabas sa mga labi ni Milagros. Tiningnan niya si Tala na nakatayo sa gitna ng init ng araw, tila isang basang sisiw, na wala ng lakas na lumaban. "Mabuti naman. At least aalis ka rito, na may kaunti pang natitirang dignidad kung mayroon man. Layas, huwag na huwag mo nang itatapak ang marumi mong paa sa lupaing ito." Pilit na pinulot ni Tala ang kanyang mga gamit, isinisiksik ang mga ito sa maleta ng walang kaayusan. Sa malayo nakita niya si Linda na nakasilip sa bintana ng kusina. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. May kung anong sasabihin sana ang dalaga, ngunit mabilis din itong umiwas at tuluyang naglaho sa loob. Alam ni Tala ang katahimikan ni Linda sa sandaling iyon, ang tanging paraan ng huli upang bayaran ang ginawa nitong pagtataksil. Sumakay si Tala sa lumang kotseng iminamaneho ni Mangio. Sa bawat pag-ikot ng gulong palayo sa mansyon, naramdaman niya ang unti-unting pagluwag ng tinik sa kanyang dibdib.
Nang makarating sila sa isang madilim na bahagi ng expressway, biglang binagalan ni Manggio ang takbo ng sasakyan. Isang itim na SUV ang biglang humarang sa kanilang harapan dahilan upang mapilitang huminto ang kanilang sasakyan. Mabilis na bumaba ang dalawang gwardiya na nakasunod sa kotse ni Tala. Handang manakit, ngunit bago pa man sila makakilos, ay bumukas ang mga pinto ng SUV. 3 opisyal ng pulisya ang lumabas kasunod ang isang babaeng may tindig na kasing tatag ng bato si Attorney Soledad. Anong ibig sabihin nito? Sigaw ng gwardiya ni Milagros, ngunit mabilis siyang napatahimik nang itutok ng mga pulis ang kanilang autoridad. I am Attorney Soledad representing Mrs. Tala Salazar. Wika ng abogado, ang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan. Mayroon kaming sapat na ebidensya ng illegal detention at coercion laban sa iyong mga amo. Huwag kayong susubok na lumaban kung ayaw ninyong madamay sa kaso. Nanginig ang mga tuhod ni Tala nang bumukas ang pinto ng kanyang kotse. Inalalayan siya ni Manggio palabas. Mula sa kanyang bulsa kinuha ng matandang driver ang nakabalot na napkin at iniabot ito kay Tala nang may kasamang matapang na ngiti. Narito na po, Ma'am Tala. Ligtas ang inyong kinabukasan. Hinawakan ni Tala ang telepono, ang huling alas na wawasak sa pamilyang Salazar. Inakay siya ni Attorney Soledad pasakay sa SUV. Sa loob ng sasakyan may nakalatag na isang marikit na damit na kulay pula, isang kulay na sumisimbolo sa dugo, sa sakit at sa muling pagkabuhay ng kanyang dangal. Mag-ayos ka na, Tala, at madiing, sabi ni Attorney Soledad habang inaabot ang isang makeup kit. Sa loob ng 1 oras magsisimula na ang pagdiriwang ni Renato. Ngunit sisiguraduhin nating ito na ang huling anibersaryo ng kanilang kasinungalingan. Makalipas ang ilang sandali, huminto ang sasakyan sa tapat ng naglalakihang gusali ng Salazar Holdings. Mula sa loob dinig na dinig ang malakas na palakpakan at ang tugtog ng isang orkestra, ipinagdiriwang ang tagumpay ng lalaking nagnakaw ng buhay ni Tala. Dahan-dahang binuksan ni Tala ang pinto ng sasakyan, suot ang kanyang pulang bestida at ang isang anyo na hindi na kailanman muling yuyuko. Ang bawat hakbang ni Tala sa makinis na sahig ng Salazar Holdings ay tila tunog ng isang paparating na hatol. Ang kanyang pulang bestida ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier, tila isang buhay na apoy na handang tumupok sa bawat kasinungalingang itinayo ng pamilyang Salazar. Sa kabilang panig ng dambuhalang pinto ng boardroom, naririnig ang ugong ng masigabong palakpakan para kay Renato, ang lalaking nag-aakalang nasa kanya na ang lahat ng tagumpay. Nang marahas na bumukas ang pinto, tila tumigil ang pag-inog ng mundo sa loob ng silid. Ang tawanan at bulungan ng mga prestihiyosong kodong ay biglang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Nakatayo si Renato sa gitna ng entablado, hawak ang pluma na gagamitin sana sa pagpirma ng kanyang formal na pag-upo bilang presidente. Nang makita niya si Tala, nanginig ang kanyang kamay at dahan-dahang nalaglag ang pluma sa sahig, lumikha ng isang mahinang tunog na tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Tala, anong ginagawa mo rito? Ang bulyaw ni Doña Milagros. Habang mabilis na tumatayo mula sa kanyang upuan, ang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Guard, ilabas ang baliw na babaeng ito. Paano siya nakapasok dito? Hindi siya aalis, senyora. Ang malamig na tinig ni Attorney Soledad ang bumasag sa tensyon habang humahakbang siya sa tabi ni Tala, bitbit ang isang makapal na folder. Dahil ang kliyente ko ang may-ari ng 40% ng mga upuan sa silid na ito. Isang malakas na singhapan ang umalingaw-ngaw sa buong boardroom. Mabilis na binuksan ni Tala ang malaking screen sa harapan at ipinakita ang mga dokumentong nakuha niya mula sa itinatagong telepono. Ang mga larawan ng bank transfers patungo sa account ni Isabela Arceo, ang mga resibo ng mga alahas na binili ni Renato gamit ang pondo ng kumpanya, at ang mga mensaheng nagpapatunay ng kanilang pagtataksil ay isa-isang bumulaga sa madla. Ito ba ang marangal na presidenteng gusto ninyong mamuno? Ang tanong ni Tala, ang boses ay malinaw at puno ng kapangyarihan na hindi kailanman narinig mula sa kanya noon. Isang lalaking nagnanakaw sa sarili niyang kumpanya para pakainin ang kanyang bisyo at ang kanyang kabit. Namutla si Renato, hindi makapagsalita, habang ang mga kodong ay nagsimulang magbulungan ng may matinding galit. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang ganti ni Tala. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Milagros, na tila ba nais niyang hukayin ang bawat lihim sa kaluluwa nito. At ikaw, Doña Milagros, patuloy ni Tala. Ang mansyong tinitirhan ninyo ang lupang kinatatayuan ng gusaling ito,
Lahat ng iyan ay binili gamit ang perang ninakaw ninyo sa trust fund ng aking ina. Narito ang orihinal na dokumento na nagpapatunay na peke ang lagda ko sa paglilipat ng ari-arian noong ako ay 18 taong gulang pa lamang. Nanginig ang buong katawan ni Milagros. Ang kanyang pagiging senyora ay biglang naglaho at napalitan ng isang mabangis na hayop na nasusukol. Nawala ang kanyang poise. Sumigaw siya nang walang kontrol at dinaluhong si Tala ang kanyang mga kuko ay tila mga kalmot na handang manakit. Sinungaling ka magnanakaw, wala kang utang na loob. Bago pa man dumapo ang palad ng matanda sa mukha ni Tala, mabilis na naharangan ito ng 2 opisyal ng pulisya na kanina pa nakatayo sa labas. Marahas na hinawakan ang mga kamay ni Milagros at pinihit ito sa kanyang likuran. Kasabay nito ang isa pang opisyal ay lumapit kay Renato upang pusasan ang nanginginig nitong mga kamay dahil sa kasong estafa at falsification of documents. Tapos na ang paghahari ninyo, bulong ni Tala habang pinapanood ang kanyang biyenan na pilit na isinasakay sa labas. Sa gitna ng kaguluhan, naramdaman ni Tala ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Napahawak siya sa braso ni Attorney Soledad, ang kanyang paghinga ay naging mabilis at mabigat. Tumingin siya sa kanyang asawa, na ngayon ay dinadala na palabas, at sa huling pagkakataon, nakita niya ang takot at pagsisisi sa mga mata ni Renato. Ngunit para kay Tala huli na ang lahat. Attorney Soledad, ang mahinang tawag ni Tala habang unti-unting nanghihina ang kanyang mga tuhod. Ang anak ko, mukhang gusto na niyang lumabas. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng pagkakaaresto sa mga Salazar, tila bumagal ang takbo ng oras para kay Tala. Ang bawat ingay ng mga sapatos na nagmamadali at ang mga bulungan ng mga taong naiwan sa boardroom ay naging malabo sa kanyang pandinig. Ang tanging malinaw ay ang matinding pintig sa kanyang puson, isang paalala na sa kabila ng lahat ng sakit na pinagdaanan niya, may isang bagong buhay na naghihintay na masilayan ang mundo. Nang makarating sila sa lobby ng gusali, lumingon si Renato habang hila-hila siya ng mga pulis patungo sa nakaparadang sasakyan. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng kayabangan ay puno na ngayon ng luha at desperasyon. Bigla siyang lumuhod sa harap ni Tala, ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa marmol na sahig ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Tala, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat, please. Ang pagsusumamo ni Renato ang boses ay nanginginig sa takot. Isipin mo ang anak natin. Ayaw mong lumaki siyang may amang nasa kulungan. Di ba magbabago ako pangako? I'll leave, Isabella. I'll do anything. Just withdraw the case, please. Tinitigan siya ni Tala. Sa mga sandaling iyon, nakita niya ang tunay na anyo ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, isang mahinang nilalang na marunong lamang magmahal sa sarili. Walang galit sa mga mata ni Tala, tanging isang malalim at malamig na pagtanggap. Ang lalaking minahal ko, Renato, ay matagal nang namatay, mahina, ngunit matatag na sagot ni Tala. Namatay siya noong gabing mas pinili mong pakinggan ang kasinungalingan ng iyong ina kaysa sa tibok ng puso ng iyong asawa. Namatay siya noong iniwan mo akong mag-isa sa dilim habang nagugutom ang anak mo. Ang batang ito ay hindi lalaking may amang tulad mo. Lalaki siya sa isang mundong puno ng katotohanan. Dahan-dahang inalis ni Tala ang pagkakahawak ni Renato sa kanyang gintong bestida. Sa bawat daliri ni Renato na bumibitiw, naramdaman ni Tala ang huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyang napuputol. Walang lingon-likod na tinalikuran niya ang kanyang asawa habang isinasakay ito sa sasakyan ng pulis, kasama si Doña Milagros, na hanggang sa huling sandali ay nagmumura at isinisigaw ang kanyang peking dangal. Sa kabilang bahagi ng lungsod, hindi rin nakatakas ang katarungan. Si Isabella Arceo ay hinarang ng mga awtoridad sa mismong pintuan ng departure gate sa paliparan. Ang mga maleta niyang puno ng mamahaling gamit na galing sa nakaw na yaman ay kinumpiska at ang kanyang pangarap na makapagtago sa ibang bansa ay naglaho kasabay ng tunog ng mga posas na inilagay sa kanyang mga kamay. Nang maisakay si Tala sa sasakyan ni Attorney Soledad, muling humataw ang isang matinding kirot. Sa pagkakataong ito, hindi na niya mapigilang mapasandal sa upuan. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng abogado habang ang pawis ay dumadaloy sa kanyang mukha. Huminga ka ng malalim, Tala. Malapit na tayo, ta. Pagpapakalma ni Attorney Soledad habang mabilis na pinatatakbo ang sasakyan patungo sa pinakamalapit na ospital.
Tumingin si Tala sa labas ng bintana. Ang mga gusali, ang mga puno at ang mga tao sa kalsada ay tila naging malabong anino na lamang. Ngunit sa gitna ng sakit nakaramdam siya ng isang kakaibang gaan. Ang bawat pagkirot ng kanyang tiyan ay tila paglilinis sa kanyang kaluluwa mula sa lahat ng dumi ng pamilya Salazar. Luwalhati, bulong ni Tala sa sarili ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Pagdating sa emergency room, ang lahat ay naging mabilis. Ang puting liwanag ng kisame, ang amoy ng gamot at ang mahinahong boses ng mga nurse ay naging hudyat ng kanyang huling laban. Habang inililipat siya sa delivery room, isang huling sulyap ang ibinigay niya sa langit na nagsisimula ng magkulay kahel sa dapit hapon. Ang dilim ay tapos na. Ang bagyo ay lumipas na. At sa bawat paghinga niya nararamdaman ni Tala na handa na siyang tanggapin ang pinakamagandang gantimpala ng kanyang sakripisyo. Lumipas ang 2 taon na tila isang mabilis na pag-agos ng ilog, tinatangay ang mga alaala ng hapdi at pinapalitan ito ng mga bagong usbong ng pag-asa. Ang dating mansyon ng mga Salazar, na dati ay balot ng karimlan at mga lihim, ay hindi na makikilala ngayon. Ang matataas na bakod na dati ay tila rehas ng kulungan, ay napalitan ng mga mababang gate na palaging nakabukas, at ang harden na dati ay tuyot ay punong-puno na ngayon ng mga makukulay na bulaklak na sumasayaw sa ihip ng hangin. Dito na itinayo ni Tala ang Bahay Liwayway, isang foundation na nagbibigay ng kanlungan at legal na tulong para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pagnanakaw ng ari-arian sa loob ng pamilya. Ang bawat sulok ng bahay ay puno na ngayon ng tawanan at mga kwento ng muling pagbangon malayo sa mga bulong ng pagtataksil na dati ay nanahan dito. Isang hapon habang naglalakad si Tala sa malawak na beranda, lumapit sa kanya si Manjo. Ang matandang driver ay nananatiling tapat na kaibigan at ngayon ay nagsisilbi bilang head of security ng foundation. Ma'am Tala, may balita po galing sa lungsod, mahinahong panimula ni Manjo. Si Doña Milagros ay nananatiling may sakit sa loob ng piitan. Sinasabing nawalan na siya ng katinuan at palaging tinatawag ang mga alahas na matagal nang kinuha ng gobyerno. Si Renato naman ay nakikitang nagtatrabaho bilang kargador sa pier. Minsan ay sumusubok siyang magpadala ng kaunting pera para sa bata. Ngunit gaya ng inyong bilin, inilalagay po namin iyon sa isang trust fund na hindi niya maaaring galawin. Tumitig si Tala sa malayo sa dako, kung saan unti-unting lumulubog ang araw. Wala na siyang nararamdamang galit, wala na ring pait. Ang matinding puot na dati ay sumusakal sa kanya ay napalitan na ng isang malalim na awa. Salamat Manyo, sagot ni Tala. Hayaan na natin sila sa kanilang mga landas. Ang katarungan ay tapos na sa kanyang tungkulin. Ngayon ang mahalaga ay ang ating kapayapaan. Pumasok si Tala sa loob ng kanyang opisina at naupo sa tapat ng kanyang lumang altar. Naroon pa rin ang rebulto ng Santo Niño, ang kahoy na imaheng naging saksi sa kanyang pinakamadilim na gabi. Ngunit ngayon, hindi na ito pinagtataguan ng mga lihim na ebidensya. Ito ay simbolo na lamang ng isang pananampalatayang hindi natitibag. Pinatawad na ba niya sila? Sa kanyang puso, alam ni Tala na ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Pinatawad niya sila hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang kaluluwa na lumaya mula sa tanikala ng nakaraan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi matatagpuan sa paghihiganti, kundi sa pagbuo ng isang buhay na wala na silang puwang. Isang malakas na tawa ng isang bata ang biglang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Mula sa pinto, patakbong pumasok ang isang maliit na batang babae na may mga matang kasing ningning ng mga bituin at buhok na kasing itim ng gabi. Ito si Liwayway, ang kanyang 2 taong gulang na anak. Mama Lok. Ang masayang sigaw ng bata habang ipinapakita ang isang dilaw na paru-paro na dapo sa kanyang maliit na palad. Binuhat ni Tala ang kanyang anak at naramdaman ang init ng yakap nito. Sa sandaling iyon, ang lahat ng sakripisyo, ang lahat ng luhang pumatak sa atik, at ang lahat ng hapdi ng pagtataksil ay tila naging maliliit na butil na lamang ng buhangin sa harap ng dambuhalang karagatan ng kanyang kaligayahan. Napakaganda anak, bulong ni Tala habang hinahalikan ang noo ng bata. Gaya ng iyong bukas, napakaganda at malaya. Habang pinapanood ni Tala ang kanyang anak na muling tumakbo patungo sa hardin, isang mahalagang aral ang naging malinaw sa kanyang isipan. Ang hanfok o kaligayahan
ay hindi isang regalo na kusang dumarating mula sa langit. Ito ay isang premyo na ipinaglalaban isang bunga ng dapper at dapper na pagpapasya na bitawan ang lahat ng nakakasakit upang yakapin ang lahat ng totoo. Ang presyo ng kanyang kaligayahan ay ang pagbuwag sa isang pamilyang pangarap lamang, ngunit ang kapalit nito ay ang pagkakaroon ng isang dangal na hindi na kailanman muling mayurakan. Tumayo ng tuwid si Tala, hinarap ang dapit hapon at sa huling pagkakataon ay huminga ng malalim. Ang gabi ay tapos na at ang liwayway ay mananatili na sa kanyang piling habang buhay.